Mga kabunyog, mga kababayan, mga kabunyog, magbibigay ulit tayo ng maiksing reaksyon kaugnay po dito sa balita. Ngayon pong buwan ng July 2023, nito pong nakaraang July 2023, ang utang po ng Pilipinas, lahat na po ng utang natin ng bansa, utang sa dayuhan at utang sa loob ng bansa, umabot na po sa 14.24 trillion pesos. Yan mga kabunyog 14.24 trillion pesos na po ang utang ng Pilipinas. At tinatayang aabot ito sa 15.8 trillion pesos sa susunod na taong 2024. Kanino po galing yan? Mismo pong sa National Treasurer. Hindi po natin yan, hindi tayo ang nagsabing posibleng umabot sa 15.8 trillion. Hindi naman po ako ekonomista. At hindi naman po, hindi po ako nagko-compute niyan. Ang nag-compute po niyan na nagsabing ang utang ng Pilipinas ngayon ay 14.24 trillion na. As of July yan September na tayo ngayon. Pero nung July 2023, 14.24 trillion na po ang utang ng ating bansa. At sabi ng National Treasurer mismo, aabot daw ito sa 15.8 trillion pesos sa susunod na taon. So, grabe mga kabunyog. Ang tanong, nang maupo ba si Marcos Jr., magkano ba ang utang ng Pilipinas na iniwan ni Duterte? Ang sagot diyan mga kabunyog, nang maupo si Marcos Jr., ang utang ng Pilipinas na iniwan ni Duterte, June 2022, siyempre siya umupo. Umupo siya June 2022. 12.79 trillion po ang utang ng Pilipinas na iniwan ni Duterte. Kumbaga yan yung Kaya, ang anumang madagdag dyan sa 12.79 trillion, kay Marcos ng utang yan. Mga kabunyog. Kaya, si Duterte, nang umalis si Duterte, June 2022, ang iniwan niyang utang, 12.79 trillion. So kung 12.79 trillion, tapos ngayon, 14.24, grabe yan mga kabunyog. Mahigit mga 1.4 trillion na ang nautang ni Marcos sa loob lang ng isang taon. 1.4 trillion pesos ang nautang ni Marcos sa loob lang ng isang taon. Mga kabunyog. Kaya matindi ito, matindi na ang utang natin. Nung June 2023, ang utang ng Pilipinas ay umabot sa 14.15 trillion. Nung first half, ibig sabihin ng first half, nung January to June. Nung January to June 2023, itong first half na ito, June 2023, 14.15 trillion na ang utang sa ilalim ni Marcos. Ngayon, nang umabot ang utang sa 14.15 trillion noong June, ang ibig pong sabihin niyan, ang utang po ng bawat Pilipino, kasi ang population 112.2 million, sa 112.2 million na population, bawat Pilipino ay may utang na 125,588. Sa pamilyang Pilipino, ilan ba ang pamilya? Ibig sabihin, ilang Filipino families ba? Ilang pamilya? 26.4 million po ang pamilya sa buong Pilipinas. 26.4 million ang Filipino families. Ngayon, kung may 26.4 million na pamilyang Pilipino, bawat pamilyang Pilipino ang utang ay 534,021. Si Pinoy, ang utang na iniwan noong June 2016 ay 5.9 trillion. Yan po, ang national government outstanding debt ni Pinoy na iniwan kay Duterte ay 5.9 trillion. 5.9 trillion. Hindi ibig sabihin na yung 5.9 trillion, yan ang utang ni Pinoy. Kumbaga, yung utang na iniwan ni Gloria sa kanya, may nadagdag din siyang utang doon.
At nang umalis siya, ang utang niya, 5.9 trillion na naiwan. Hindi ibig sabihin na utang niya yan. Nadagdagan kasi ni Pino yung utang ni Gloria. Wala akong data nung utang ni Gloria. Pag iwan ni Gloria, halimbawa, ang iniwan ni Gloria ang utang 3 trillion, o kaya ang inutang na, ang naiwan ni Gloria ang utang ay 3 trillion, kung nag 5.9, ibig sabihin 2.9 ang nautang ni Pinoy. Wala tayong figure. Basta ang iniwan ni Pinoy na utang, 5.9 trillion. Yung 5.9 trillion, 2016 yon, 2016, ay nung June 2022, nang umalis si Duterte, 12.79 trillion. Kaya 12.79 trillion nang umalis si Duterte, plus minus 5.9 trillion nung dumating siya, nang maupo siya bilang presidente, ang nautang ni Duterte in 6 years is 6.8 trillion. Ganyan po. 6.8 trillion. 6.8 trillion po ang nautang ni Duterte. Bakit? Paano kinumpute? Kasi nang umalis si Duterte, 12.79 trillion ang iniwan niyang utang kay Marcos. Ngayon, nung maupo siyang presidente, noong June 2016, 5.9 trillion ang ang naiwan ni Pinoy. So kung 5.9 trillion tapos 12.79 trillion, 6.8 trillion po ang nautang ni Duterte sa loob ng 6 years. So ngayon, yan na mga kabunyog ang kalagayan natin. Yan na po ang kalagayan natin. Kaya po inuulit ko, doon sa 14.1 trillion na utang ng Pilipinas noong first half ng June 2023, ang bawat Pilipino may utang ng 125,588 sa population ng Pilipinas na 112.2 million. Yan. Nakuha nyo mga kabunyog? Matindi to. The country's outstanding debt is expected to increase to 15.8 trillion pesos in 2024. National Treasurer Rosalia De Leon said on Tuesday. Kailan lumabas yung balita na yan? August 15, 2023. Saan galing po ang balita na yan? Para may resibo tayo? GMA News Online. Yan. Ngayon, bakit tayo umuutang? Bakit umuutang ang gobyerno? Kasi napakalaki ng budget, hindi nagtitipid. Yun. 'Di ba? Pinaliwanag na yan ni Congressman Ralph Recto. Pinaliwanag na yan ni Congressman Ralph Recto. Sabi ni Congressman Ralph Recto, araw-araw mag-uutang tayo ng 4 billion pesos araw-araw for 1 year. For 1 year, for 365 days, para lang punduhan yung 5.7 trillion na budget sa 2024. Kaya yung gustong budget ni Marcos na 5.7 trillion sa 2024, yung pinagdidebatehan ngayon, uutang ng 4 billion araw-araw ang Pilipinas. Nakuha nyo mga kabunyog? Yan po, the country's outstanding debt is expected to increase 15.8 trillion in 2024, National Treasurer Rosalia De Leon said on Tuesday. Kaya yung mga pinagdidebatehan ngayon na budget sa 2024 na 5.7 trillion, ang ibig sabihin niyan, araw-araw uutang ang Pilipinas ng 4 billion pesos. Araw-araw para punduhan yung budget sa 2024 na 5.7 trillion. Wala na mga kabunyog, baon na talaga sa utang ang Pilipinas. Ano na bang nangyayari sa bansa natin? Talagang ano na tayo? Ilinublob na sa kumunoy nitong mga gahaman sa pundo ng bayan. Mabuti naman sana kung nagtitipid. Hindi. Nakita nyo naman ang pinag-uusapang pundo. Confidential at intelligence funds, ang lalaki. Si Marcos Jr. lang, yung confidential at intelligence funds sa 2024, 4.5 billion pesos. Si Sara Duterte, 650 million pesos ang confidential intelligence funds. Bakit 650? 500 sa OBP, 150 sa DepEd. Yun. Paano makakabayad sa utang? Nagpapataw ng dagdag na buwis.
Kaya yung mga buwi sa petrolyo, yung mga buwi sa binibili nating sardinas, sa binibili nating asukal, kape, lahat po yung mga buwis na yan para ipambayad sa utang at para punduhan yung mga confidential funds at saka mga pork barrel ng mga congressman. Yan po yan. Yan na po ang nangyayari sa bansa natin. Kaya, nang mabasa ko itong balita, ito, Philippine debt grows to 14.24 trillion in July 2023. Sabi ko, wala na. Pahirap ng pahirap talaga ang lagay natin ito. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, pakishare po nito para malaman po ng ating mga kababayan ang totoo. Okay, sige po. Dito po sa Attorney Enzo Recto at sa Attorney Ricky Tumutorgo, galit sa atin ang mga pulangaw. Bakit? Kasi katotohanan po ang ating pinag-uusapan. Masakit marinig ang katotohanan, lalo na ng mga nabubuhay sa fake news at kasinungalingan. Pero tayo po, lagi po lang nating itaguyod ang katotohanan. Hindi po tayo nagpi-fake news, katotohanan lang. Yan po ang ating itinataguyod sa Enzo Recto at sa Attorney Ricky Tumutorgo. Dahil naniniwala tayo, tanging ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.